Hello and welcome sa R Collection Station. This is R Collection and ngayon magkakaroon tayo ng action figure review ng third party ng Dragon Ball from Demoniacal Fit. Ito yung Father and Son, The Unbreakable Bond. So ito, SDCC exclusive yata siya talaga. Pero yung original, yung SHF talaga, medyo mahirap na makahanap. Actually, ito din mismo, medyo mahirap na ding makahanap. Kaya tatry ko na lang ilagay yung link kung saan ko siya nakuha. Hanap na lang din kayo online kasi parang, ewan ko kung stop production na ng ganito, hintay na lang kayo kung mag-release pa ulit. Pero lalagay ko na lang yung link kung meron pa yung pinagkunan ko noong action figure na to. Tapos kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ano pa hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, click mo na din yung bell notification button, like mo na din yung video, share mo na din siya sa friends nyo, baka mamaya magustuhan nila yung action figure na to. So before natin i-check yung actual na action figure, tignan muna natin yung box. So yung box niya, ito yan. Maganda yung design ng box niya. Medyo makapal din siya dahil may kasamang Kinton Cloud. Yan. So sa front, makikita natin yung image ni Goku at saka ni Gohan nung bata pa. Yung Dragon Ball Z era pa siya. Tapos yan, nakalagay dito, Father and Son, The Unbreakable Bond, Demoniacal Fit. Tapos dito, ayan, mga nakasulat lang din dyan. Sa side, yan, ang ganda ng artwork na ginawa nila dito. Sa kabilang side, yan, yung nakasakay siya dun sa Kinton Cloud. Tapos nandun si Gohan. Sa back, yan, mga product shots na pwede nyo magawa. Tapos sa top, yan, clear din siya para pwede nyo makita yung laman. Tapos sa bottom, yan, yung Father and Son, The Unbreakable Bond. So ngayon, i-unbox na natin yung figure. Okay, so ito na yung figure out dun sa packaging. So napakadami niyang accessories. Unang-una nandyan yung Kinton Cloud. Ayan, ito, ang laki-laki niya. Ayan. Pwede nyo silang isakay dito. Dito nyo may mga peg hole para ikabit nyo yung peg para makatayo si Goku. Tapos buhat-buhat niya si Gohan. Tapos may dalawa siya nakasama na trail. Ayan, yung tail ng Kinton Cloud. Yung isa yung naka-bend. Ayan, parang lumiliko. Tapos yung isa naman, straight. So medyo mahaba din to sukatin natin kung gaano kahaba. Yung Kinton Cloud tail niya is around 8 inches. Yan, ganun kahaba siya. Yan. Tapos may kasama din siyang, ito yung mga stand kung saan nyo ikakabit yung Kinton Cloud. Tapos ito naman yung power pole ni Goku. Yan, buti hindi ako bumili nito ng separate. Meron pala nito. Muntik na madoble. At ang mahal-mahal ng mga nakikita ko. Yan, yung power pole niya is almost 7 inches naman. Kaya napakadaming accessories nung action figure na to. Tapos, nandyan pa yung mga alternate na hand ni Goku. Hindi siya yung instant transmission, pero pwede nyo siyang gamitin for instant transmission na hands niya. Kasi nung Dragon Ball Z pa naman, nung hindi pa to Namek Sage, hindi pa siya marunong yung mag-teleport. So, pwede nyo namang gamitin na pang instant transmission niya, or pwede naman yung nakapost lang siya na yay, parang ganon. Tapos ito, Kamehameha hands. Yan, syempre dapat hindi mawawala yan. Yun lang, wala siyang kasama na Kamehameha na effect. Yan. Tapos ito, yung parang yung waving hands niya, kumakaway siya parang hi. Yan, diba? Tapos ito yung panghawak niya ng power pole. So may dedicated na hand siya talaga para dun sa power pole. Yan. So maganda yung ginawa nila doon. Para maganda yung positioning nung kamay ni Goku. Tapos ito parang key blast hands niya. Ayan. Whoop. Tapos meron din siyang martial arts hand. Ayan. Tapos ito, ayan, panghawak ni Goku dun sa kay Gohan. O pwede naman kahit saan nyo siya gamitin. Ayan, medyo relaxed na hand siya. Tapos meron ding mga faceplate. Kay Gohan, dalawa yung faceplate niya. Ito. Tapos ito, yung umiiyak na galit. Parang ito yung time na sinugod niya si Raditz. Ayan. Ang kagandahan dito, dalawa yung Gohan na kasama. Alam ko dun sa SHF, isa lang eh. Mamaya na natin check si Gohan, tapos check muna natin yung faceplate ni Goku. Ito yung angry na faceplate. Actually, kuhang-kuha niya talaga yung muka dun sa lumang Dragon Ball Z. Yan, ganyan yung itsura niya talaga dun. Yung likeness maganda. Tapos ito naman yung parang happy face lang niya na nakatingin dun sa kabilang side. Yung mata.
Tapos maganda, nilagyan din nila ng alternate na head talaga mismo na may hair. Yung nakasakay sila sa Quinton Cloud na yan, hinahangin-hangin yung buhok niya. Ako definitely malamang ito yung gagamit. Iiwan ko sa kanya nakakabit dahil i-display ko sila na nakasakay sa Quinton Cloud. Ngayon, check natin yung dalawang Gohan. Ito muna. Yan, check na din natin yung articulation niya. So, si Gohan na to, yung parang galit na nakatayo. Ito yung bigla na lang siyang parang nagalit dahil sinaktan si Goku nung kalaban si Raditz. Yan. Tapos yan. Neck, may ikot siya. Ang kagandahan nito, yung pati yung tail niya, nagagalaw din. May articulation yung tail niya, natanggal lang. Pero madali lang naman siyang ikabit. I-shoot nyo lang siya dun sa butas ng put niya. Yan. Medyo hindi pala madaling ikabit. Dahil malambot siya. Yan. Yan. Yun. I-shoot nyo lang dun. Yan. Pero at least articulated yung buntot niya. Sa hands naman, ito, wala namang bicep cut. So, straight lang siya. Yan, natataas ko lang ng ganyan. Ball peg naman yun nandito. Yan. So, okay na din siya. Oop, naputol yung buntot niya. Tapos ito, yung hand. Yan, nagagalaw din naman yan. Tapos dito sa lower part, ito, nagagalaw din tong paa na to. Yan, ganyan lang. Wiggle, wiggle. Yan. Pero sa waist, wala siyang waist movement. Ito naman, yung isa naman na Gohan. Yan, yung nakasuot yung cap. Tapos nandyan yung 4-star na Dragon Ball. Tapos yan, yung hair niya dito, medyo mas maikse dahil nakatago nga doon. Tapos ito yung happy face niya. Na, yan, nagagalaw din. Same din yung articulation dito. Yung tail din niya, nagagalaw din. Ingat lang kayo dahil natatanggal din. Pero dito, may waist articulation naman siya. Yan, pwede nyo siyang iupo. Kasi ito yung isasakay nyo kay Goku na nakaupo doon sa Quinton Cloud. Ang ganda din ng details niya. Kuhang-kuha nila yung likeness doon sa anime. Yung height nito is around, straight natin siya. Para mga nasa 2.5 inches. Itong nakatayo ng straight. Same lang din talaga sila. Matangkad lang ng konti ito dahil naka-straight siya eh. Ito kasi medyo naka-bend. Hindi, pero pagka sinrate mo naman, ayan, pantay lang sila. Pantay lang silang dalawa pala. Ngayon, i-check natin is si Goku. Check natin yung details niya. Kuhang-kuha nila talaga yung itsura ni Goku nung DBZ era. Tapos maganda din dahil maganda yung pagkaka-paint nila. Yung sa akin na parang may paint defect lang dito sa buhok niya. Ito, may puti dyan. Pero madali lang namang remedyohan yan. Ayun, natatanggal pala. Dumi lang pala siya. Natanggal naman siya. Parang yung dito lang sa noo na part, parang nalalakihan lang ako nung, parang laki nung space dun sa noo niya. At saka dito. Ewan ko, weird. Parang weird. Ewan ko. Kayo, nawi-weirdohan ba kayo dun sa itsura na yon? Yan. Tapos yan, yung gi, ito yung belt niya. Yan, nagagalaw naman. Tapos nandito yung logo niya. Pati dito sa back. Yan. Tapos yan, maganda naman siya. Hindi ako ganun ka-familiar kung alin yung 2.0 version 1, 2.0 body ba to? Comment kayo dun sa baba kung anong version to ng body ng SHF sa Dragon Ball. Yan, sa back. Ayan. Maganda naman yung details na ginawa nila pa yan, pati yung sa boots. Ayan. Kaya yung mga third party talaga na mga action figures sa SHF sa Dragon Ball, actually minsan mas maganda pa yung third party kaysa dun sa SHF eh. Mas ini-improve nila. Ngayon check natin yung height niya. Yung height niya is around kulang-kulang 6 inches. Pero kung isasama niyo yung sa tip ng buhok niya, nasa 6 inches siya. Pero yung height niya hanggang dun lang sa tip ng ulo is 5.5 inches. So i-compare lang natin siya dun sa Daima Goku. Ayan. Mas mababa yung Daima na Goku. Kaya sa totoo lang, itong Goku na to, yung Daima Goku, parang feeling ko ito yung batang Goku eh. Pwede nyo siyang gamitin na as before Dragon Ball Z, yung itsura niya. Kasi mukha siyang bata talaga. Tapos ito naman yung demoniacal fit na Goku. Ayan. Medyo mas maliit yung mukha nito compared dito. Yun lang, sa scaling lang ng mukha, medyo ito malaki talaga yung mukha. Tapos check natin sa yung bago nila na Goku. Ayan. Mas darker orange din to compare dito sa Games Begins na Goku. So ngayon i-check natin is yung articulation niya. Sa neck, ayan, magagalaw nyo naman ng ganyan.
Tapos dito sa arms, pwede nyong itaas hanggang ganyan. May butterfly joint ba siya? Yes, may butterfly joint siya. Pwede nyong front hanggang ganyan. Tapos upper bicep cut. Double jointed elbows. Yan, wide yung range ng movement niya. Yan. So ito naka-separate dito. Yun lang, may mga gap lang talaga. Pagka dinidisplay nyo, medyo may gap siya. Tapos sa neck area, naka-separate din to dito. Kaya medyo minsan tumatabingi. Aayusin nyo na lang siya. Pop natin para maayos. Ayan. Ayan. Ito. Straight nyo lang siya. Ayan. Kasi ito naka-separate din tong part nito eh. Yun lang minsan, yan, pangit lang, may butas dyan. Sa waist area naman, ito, upper torso, pwede nyong i-bend ng hanggang ganyan. Sa neck pala, tingala, hindi masyado, look down, ganyan lang, tapos left and right. Sa waist area naman, pwede kayong mag-bend, ganyan lang, konti lang, tapos tingala, ganyan. So, meron siyang movement sa upper torso, ayan, na left and right din. Tapos dito sa lower part din. Tapos yung sa belt niya, separate piece din siya, kaya naro-rotate nyo din siya. Tapos ito, nagagalaw-galaw nyo din to. Sa lower part naman, pwede kayong mag-split ng, try natin. Yan, ganyan lang. Dahil feeling ko masisira na siya pagka hinayaan ko pa. Tapos ito, yan, pwede kayong mag-front ng hanggang ganyan. Sa back, ang layo. Kasi maganda yung ginawa nila, yung puwet, ayan o, nakahiwa siyang ganyan. Kaya wide yung range ng movement dito sa back area. Sa knees naman niya, double jointed yung knees. Tapos ankle pivot. Tapos meron din siyang toe articulation. Yan. Kaya madami kayong magagawa talaga na action pose dun sa action figure na to. Ako kung Dragon Ball Z fan ka, siguro ito isa to dun sa parang pinaka magiging maganda na meron ka din sa collection mo. Opinion ko lang naman yon, dahil nga yung iconic na pose ni Goku at saka ni Gohan, nakasakay sila dun sa Kinton Cloud. Ngayon, buuin natin yung Kinton Cloud. So pagka ikakabit nyo siya, ito, yan, ano nyo lang dun, ayan o, may palatandaan dyan. So isushoot nyo lang siyang ganyan. Yan, madali lang siyang ikabit. Tapos madali lang din ba siyang alisin? Madali lang din naman siyang alisin. Tapos ito naman, kung gusto nyo na, yan, sundan nyo lang yung groove. Ayan. Yan. Para kunyari lumiliko siya. Ayan, so kung bubuin nyo pala yung Kinton Cloud, yan. Mali pala yung na-imagine ko kanina. Akala ko kanina, dito sila nakatayo, tapos dito yung peg. Yung pala, ito yung base, dito nyo ikakabit sa ilalim. Yan. Diyan nyo siya ilalagay. Yan. Tapos ito, yan, dito siya nakalagay para pwede nyong alisin. Tapos pwede nyong ikabit itong stand. Yan. Yung clip ng stand niya. Yan. Para sure kayo na hindi mahuhulog si Goku. Dahil may tendency talaga na mahulog sila. Para safe na lang. O, diba? Tapos palitan na din natin yung head. Yan. Kabit natin ito. Siguro ang gawin nyo na lang muna. Tanggalin nyo na lang muna yun. Para makita nyo kung paano nyo siya kinakabit. Yan. Ito. Ang hirap ah. Medyo challenge lang siyang ikabit. Yan. So medyo hindi ko gusto yung fit nung peg niya dun sa butas. Medyo baka mamaya may chance na mabali yung peg. So ingat kayo dun. Yan, kabit natin yung hinahangin-hangin na buhok na ni Goku. Tapos yung kamay ni Goku na panghawak kay Gohan, kabit natin. Actually, kaya naman siya kahit na wala yung stand. Pero syempre, mas maganda ng secure na lang, 'di ba? Yan. Tapos si Gohan. So pinaka best way na magawa nyo para hindi na talaga mahuhulog
is lagyan nyo na lang ng blue tack. Maglagay na lang kayo ng blue tack para safe talaga siya. Tapos ako medyo nagka-problem ako, yun nga sa ganitong mga peg na pwede talaga matanggal, so medyo nag-loose siya. Wag lang siyang mababali kasi pagka nabali, mahirap na siyang palitan. Pero makakahanap naman kayo online ng mga peg na pwede nyo ipalit sa kanya. Yan. So nakita natin ngayon yung action figure review ng Father and Son, The Unbreakable Bond by Demoniacal Fit. Ako nagandahan ako dun sa action figure. Medyo may mga na-encounter lang ako ng mga problem. Pero makakaremedyohan naman kagaya nung nangyari dun sa ball peg o yung peg nung dito sa kamay ni Goku dito. Medyo ayan humiwalay siya. Pero pwede namang ayusin yan. Pero all in all, yung lahat ng accessories na kasama niya, dalawang Kid Gohan, dun sa original, isa lang yung meron. Alam ko, isa lang yung meron Comment kayo dun sa baba kung meron kayo nung SHF na ganitong figure. Pwede nyo sabihin kung ano yung mga pagkakaiba nila. Kasi hindi ko may compare dahil wala naman ako nun. Pero ako, yung sa Demoniacal Fit, nagandahan ako sa kanya. Kaya kung makakahanap kayo ng ganito, definitely maganda siyang addition sa collection niyo kung nagko-collect kayo talaga ng mga Dragon Ball na figure. Kasi ayan magagawa niyo yung iconic na scene ni Goku at saka ni Gohan nung bata pa siya na nakasakay sila sa Quinton Cloud na buhat-buhat siya ni Goku. Tapos pwede nyo din magawa dito yung nakaupo din si Goku, tapos si Gohan nakadungaw doon sa likod. Yan, magagawa nyo yung mga ganong pose. Kung ano man yung gusto nyo na pose sa kanila, pwede nyo magawa. So sana nag-enjoy kayo dito sa review ng figure na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ano pa hinihintay nyo? Click nyo na yung subscribe button, click nyo na din yung bell notification button, like nyo na din yung video, share nyo na din siya sa friends nyo. Baka mamaya magustuhan nila yung action figure na to. So again, thank you for watching. Stay safe. See you next episode. This is our collection.